supportahan niyo po si Professor Dudes. Tito ko po ito. Kapatid po ni Mama yung kanyang asawa, ni Ma'am Edna. Supportahan niyo po, subscribe niyo po si Tito Dudes. Hello, shout out kay Professor Dodge. Sir, Professor Dodge Petisa, subscribe niyo po. Professor. Subscribe niyo po si Professor Dudes Petesa. Support niyo po si Professor Dudes. Support natin po si Professor Dudes. Petesa. Petesa po. Portahan niyo, Kuya Bal Matubang. Bal Matubang. Vlogs. Ano po? Subscribe niyo po, Professor Dodge Petisa. Okay, hello there mga kalingap, no, mga kaibigan. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. At sa iba naman, isang mapagpalang araw or umaga sa inyong lahat. At na-miss natin ang pagbablog. Nitong mga nakaraang araw ay hindi nakapag-vlog ang inyong lingkod dahil medyo hectic ang schedule. At ngayon nga, pinilit kong mag-vlog dahil sa aking mga napapanood sa YouTube. Ano? Maraming mga issues at maraming mga bagay-bagay na napapag-usapan. Ayun ko lang na napanood yung iba, ano? At siguro ay kailangan na tayo ay magbigay ng kaunting opinion or comment tungkol sa bagay na yan dahil mayroong mga YouTubers na nagbabangayan dito sa YouTube at ito ay kapansin-pansin sa community, ano, sa YouTube community. At isa sa mga bagay na dapat natin bigyan ng pansin ay itong mga issues na kadahilanan ng hindi pagkakaunawaan ng mga vloggers, ng mga YouTubers. Lalo na sa ating mga kasama, sa ating mga kaibigan, na dapat po natin ito ay bigyan ng pansin na makapag-aral tayo. Ano? Kaya ang inyong lingkod ay may konting opinion or comments sa mga bagay na ito. Pero bago yan, please subscribe my channel, Professor Dudes Petesa. At paki-like na rin. At share natin kung meron tayong pagkakataon na i-share. Please, i-share po natin. And do not forget yung notification bell button para lagi po tayong updated sa atin pong mga videos. So, kumusta po kayo? No? Kumusta po ang atin pong mga kaibigan dito sa YouTube, mga kalingap, mga kadudes, no? Mga ka-brothers and sisters natin. At sabi ko nga ay na-miss ko kayo at na-miss ko ang atin pong samahan. Pero ang inyong lingkod ay medyo naglaylo ngayon at medyo nakakalungkot din naman sa mga pangyayari na natutunghayan natin sa atin pong mga kasama, no. At ito ay ayos na rin naman, ano, ayos na rin naman. Kaya ang inyong lingkod ay nais na magbigay ng aking piece of advice or mga bagay na baka makatulong sa atin. At kung sa isip naman ninyo ay hindi makakatulong sa inyo, huwag na inyong panoorin ito, ano. Just take it or leave it kasi ito naman ay voluntarily na ibinibigay ko para mayroon tayong kaunting matutunan doon sa mga nangangailangan ng learning tungkol sa pagbablog, ano. At napaka-importante mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay paminsan-minsan naman ay mag-aral, ano, ng patungkol sa ating ginagawa sa araw-araw. Pero bago yan, ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili, ano. Kasi baka sabihin ng iba, lalo na yung mga hindi nakakakilala sa akin, ay sino ba yan? Bakit siya nakikialam? Bakit nakikisaw-saw? Bakit tapos na ang issue? Wala na? Bakit nandyan naman at mag-umpisa naman? Ako po hindi nag-umpisa ng kung anong issue, no? Wala ako doon at hindi ako doon nakikialam. Ang inyong lingkod po ay isang Kalingap volunteer supporter. Hindi po ako Kalingap official Kalingap partner. Hindi ako kasama sa category A, category B, or any categories ng Kalingap. Kundi ako po ay volunteer Kalingap supporter ni Kuya Bal Santos Matubang.
Kasi magkasama na kami niyan ni Kuya Bal Santos Matubang. Wala pa kayo sa Kalingap or sa Lingap sa Mahirap program. Magkasama na kami niyan. Yung pagpunta namin kay Lola Damiana at yung unang pagpunta namin kay Lola Patricia, magkasama na po kami ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya ang inyong lingkod, hanggat hindi nagiging kasama doon sa Kalingap, official Kalingap, category A o category B, ay Kalingap volunteer supporter po ni Kuya Bal Santos Matubang at ni Kalingap Rab. Kaya mapapansin ninyo, kasama ako ni Kalingap Rab at minsan ay kasama din naman ni Kuya Bal Santos Matubang. Ang channel ko po ay Professor Dudes Petesa. Ako po yon, si Professor Dudes Petesa. At baka may nagque-question naman bakit naging professor yan. Ako po ay officially may rank na professor. Yan. At yan po ay hindi lamang title, hindi lamang yan channel, kundi yan po ay rank na binigay sa akin ng Philippine Association of State Colleges and Universities. In-evaluate po ang aking credentials at nakuha ko po ang title or rank na Associate Professor 4. Kaya meron po ang karapatan na gumamit ng title na Professor. At ngayon nga, ako po ay retired na. Kaya gamit-gamit ko po yan hanggang sa pagtuturo ko sa mga universities and colleges hanggang sa abroad. Ako po ay nag-train doon sa Middle East at hanggang di sa Pilipinas. Kapag may mga lectures po ay nagkakanda po ako ng trainings and lectures. Kaya yan po ang aking background. Kung may mga question naman about charity, kasi sabi ko ay gusto ko maging charity vlogger, sinisikap po at pinag-aaralan kung ano ba talaga ang pagiging charity vlogger. Pero ang inyong lingkod po ay nasa charity na noong araw pa. Matagal na. Siguro mga 10 years na ako na nasa charity works. Kasi ako po ay isang provincial director ng Red Cross, Philippine National Red Cross dito sa Camarines Norte. At yan po ay mula pa noong 2011 na po. At hindi lamang charity works ang ginagawa namin, kundi humanitarian works. Ibig sabihin yan, kahit pa may gera, nasa front lines ang Red Cross. Kahit pa lalo na ngayong pandemic, laging nasa front lines ang Red Cross. At dahil po tayo kasama dyan, tayo po ay nasa front lines na po. At bilang isa sa mga provincial directors or board of directors, ay tayo po ay involved sa mga gawain for humanitarian services. Hindi lamang po yan charity, kundi yan po ay trabaho na paglingap, hindi lamang sa mahirap, kundi sa lahat ng mga taong nangangailangan. So yan po ang background ng inyong lingkod. At sana ay maunawaan ninyo ang anumang i-discuss natin dito. This is purely a lecture and knowledge sharing para sa inyo. Nang sa gayon naman, ang mga vloggers naman ay kung kailangan nating may matutunan, ay gamitin po natin ang ilang mga pieces of advices na bibigay po ng inyong lingkod. Ang issue ng bangayan sa YouTube ay palagi na nating nakikita at napapansin at natutunghayan sa YouTube. Ano po? At isa yan sa mga nagiging laging viral or trending sa YouTube, lalo na kapag mayroong mga away-away, kapag mayroong mga hindi pagkakaunawaan, mga relationships na mga nasisira, yan po ay nagbabiral, yan po ay nagtre-trending at talagang pinapansin, pinapanood at gustong-gustong tunghayan ng mga viewers ng YouTube. At isa na nga dyan ang nakita natin, personally nakita ko sa mga vlogs or mga videos ni Idol Rafi, kung saan ay mapapansin natin, makikita mga bangayan ng mag-asawa, bangayan ng mag-shota, mag-boyfriend, girlfriend, bangayan ng mag-ina, mag-ama, mag-asawa, magkapatid, magkapitbahay, sa politika, magkasama sa politika, nag-aaway, etc. etc. Ito ay puro mga bangayan na tinatawag. Kaya tinatawag natin bangayan kasi yung pag-aaway nila ay ginagamit nila yung mga salitaan, mga masasamang salita at yung mga tone of voice nila, kapansin-pansin na sila ay mayroong galit sa kanilang puso dahil sa mga relationships na nasisira
sa ginawa ng isa o dalawang tao na mayroong nasaktan, may naapi, ano? Mayroong nagrabyado, mayroong nalugi. Kaya nangyayari ang bangayan sa YouTube. Bakit nangyayari yon? Kasi yun ang content ni Idol Rafi, no? Yung ayusin ang mga relasyon, ayusin ang mga problema ng mga pamilya o ng mga magkakaibigan, magkasama sa trabaho, magkarelasyon, etc., etc., no? Yun ang content ni Idol Rafi. In other words, kaya mayroong pangyayari mga ganun na away-away na pinakikita sa YouTube, ay pinakikita rin naman kung paano ma-resolve at ma-solve ang mga issues na kanilang ibinabato sa bawat isa. At hindi natatapos ang programa na hindi ayos at hindi tapos at hindi nagkakasundo ang both parties. Kung hindi man magkasundo ay mayroong solution, mayroong pagtulong ang company ni Idol Rafi at meron silang gagawin na hakbang na legal or legal action para matulungan yung naapi, nalugi, or sabihin na natin na nagrabyado. So, hindi yun natin masasabi na anumang pag-away-away na nakikita natin sa YouTube, doon sa programang yon, hindi natin masasabi na yon ay normal na dapat gawin. Hindi po yun normal. Ano po? Pero, kailangan gawin para magkaroon ng discussion doon sa kanilang pagsosolve ng problema. At iyon ay via YouTube at yun po ay kinoconsider at inaalaw ng YouTube. Pero kung hindi yun ang content ng isang YouTuber, ay hindi dapat ipinakikita sa YouTube ang anumang awayan o anumang bangayan o anumang hindi pagkakasundo at ang anumang mga pagkasira ng mga relationships. Bakit po? Sapagkat hindi yan acceptable sa mga viewers. At ang YouTube ay mayroong tinatawag na community guidelines. No? Bawat YouTuber, bawat vlogger ay dapat sumunod sa community guidelines ng YouTube. Kaya mapapansin natin sa bawat video, bawat video na mapapanood natin sa YouTube, ang sinasabi, remember to keep comments respectful and to follow our community guidelines. Ulitin ko, sinasabi sa bawat video ng YouTube, meron silang paalaala sa atin ng mga viewers at ng mga YouTubers. Nang sabi, remember to keep comments respectful and to follow our community guidelines. Na ang ibig sabihin, sa mga viewers, sa mga YouTubers, sa mga nagko-comment, dapat mag-iingat tayo sa pagbibitaw ng salita. Respectful at syempre, yung hindi nakakasakit ang kapwa. Ano-ano itong mga community guidelines ng YouTube? Number 1, doon sa mga sensitive content, no? Sensitive content ay mayroong part ng community guidelines ng YouTube yung child safety, no? Yung paglalagay ng thumbnails. Dapat maingat tayo, dapat ay hindi offensive ang lalagay nating thumbnails. Child safety, ibig sabihin ay intended ba sa kids or not for kids? Alam natin yan. If it is not for kids, dapat ay piliin natin yung not for kids kasi baka yun ay maka-influential sa mga bata. Pangatlo, nudity and sexual content. Bawal po yun. Suicide and self-injury. Yung papapakita na nagsisuicide, papakita na mayroong nasasaktan, nasusugatan. And vulgar language. Ano ba yung vulgar language? Yung mga salita na hindi katanggap-tanggap, hindi kaaya-aya, walang galang, yung mga salitang kalye, no? Mga nakakasakit. Okay? Yan yung mga sensitive content. Pangalawa, violent or dangerous content. Ano ang sinasabi dito? Una, yung harassment and cyberbullying. Kapansin-pansin na ang daming cyberbullying na nangyayari or harassment sa mga videos na mapapanood natin. Itong mga local
vloggers natin ay kapansin-pansin, ano? Yung mga comments ng mga viewers, mayroong mga nangaharas at mayroong mga nambubuli, no? Hindi lamang yung bashers, kundi nambubuli na sila. Pangalawa, harmful or dangerous content. Pangatlo, hate speech. Ano ba yung hate speech? Yung pagpapakita ka ng galit, no? Nagmumura ka, minamaliit mo, nilalait mo, or sabihin na natin na kung anong mga masasamang salita, ibinabato mo na doon sa vlogger o doon sa nagko-comment sa isang viewer. Yun yung hate speech. May galit. At kung ikaw naman ay vlogger, hindi ka dapat kakitaan. Ikaw dapat ay may poise. Hindi ka dapat kakitaan. Ikaw ay galit na galit dito sa video. Ikaw ay may kaaway. Ano po? Ito ay tinatawag na violent or dangerous content. Yan ang tingin ng YouTube sa mga ganon. Hate speech, violent criminal organizations, and violent graphic content. Yung mga pictures and graphics, drawings na violente. No? For example, merong patayan, etc., related sa violence. Okay? So, regulated goods, firearms, bawal yan. Sale of illegal and or regulated goods or services, bawal po yan sa YouTube. Another is misinformation, election misinformation, because the public will be misinformed. Yung mga viewers ay mami-misinform at ito po dapat iwasan natin. At kung tayo po ay talagang mahigpit, ano, sa pag-evaluate ng mga vlogs, mga videos, marami pong mga vloggers ang nag-violate ng community guidelines ng YouTube. Kaya minsan, meron tayong nabalitaan na channel na tinatanggal ng YouTube or dinidelete ng YouTube because of the sensitive content, violent content, no? So, tanda natin yung hate speech, yung pagsasalita na may galit, yung panlalait sa kapwa, lahat ng mga bagay na sinasalita natin as against doon sa taong kinagagalitan natin, yun ay hate speech, mga salita na nakakasakit. Ngayon, kung ako ay isang vlogger, no, kagaya ngayon, gusto kong maging charity vlogger at nag-umpisa akong mag-vlog kasi nga gusto kong tumulong sa mga tao at yun ay part na ng aking gawain. Since then, mga 10 years ago pa, nakikasama sa Red Cross at kasama po sa humanitarian services. Kaya alam ko po kung ano yung dapat gawin as a charity vlogger. Nung mag-umpisa ako na mag-vlog ay hindi ko pa naisip na mag-charity vlogger kasi nag-aaral ako. Pinag-aralan ko ang lahat hanggang ngayon. Nagse-seminar ako about vlogging, ano. Meron sa YouTube na mga nagtuturo, nagle-lecture about vlogging, pagbablog, about sa YouTube. Pag-aaralan mo lahat 'yan para malaman natin, para malaman ko ako mismo, ano, para malaman ko ano ba yung mga intricacies, no, dito sa YouTube. Ano ba yung dapat malaman ko ng mga community guidelines, mga policies ng YouTube, nang sa gayon ay hindi ako magkamali. Nang sa gayon ay within the standards yung ginagawa ko. Ibig sabihin ay mami-maintain ko ang integrity ko as a vlogger. At nandun ang aking commitment na maipakita ko sa mga viewers na ito yung ginagawa ko, no, as a vlogger. Hindi para sa akin, kundi para sa mga viewers. Kasi bilang mga vloggers, ano, ang customers natin ay yung mga viewers, no? Kasi kung walang viewers, walang vloggers. At paano ka naman magiging vlogger kung wala namang manonood sa iyo? Sayang ang video mo. Kailangan ng vloggers ang mga viewers. And therefore, ang mga viewers ang customers ng mga vloggers, ng mga YouTubers. At mayroon tayong rule dyan na sinasabi na customer is always right. Customer satisfaction
ang dapat isinasaisip ng isang vlogger. Satisfaction ng mga viewers. Parang ikaw ay gumawa ng pelikula. Aayusin mo yung pelikulang gagawin mo. Movie. Para sa customers. Para sa mga viewers. Para sila ay satisfied. Lalagyan mo ng best quality ang iyong movie. Ang iyong video ay pagagandahin mo. I-edit mo ng maayos. I-delete mo yung mga dapat na hindi makita ng mga viewers. Alisin mo yung mga vulgar words. Alisin mo yung mga bagay na hindi naman magdudulot ng kabutihan. Bagkus magdudulot pa ng kasamaan. Tatanggalin mo yun. I-edit mo. That's why merong editing na tinatawag. Aayusin mo yun for your customers, for your viewers. At kung ako'y gumagawa, inaabot nga ako ng alauna, alas 12 alauna sa pag-edit ng maikling video ko. Kasi inuulit-ulit ko yan para makita ko na talagang ito ay planchadong-planchado at masatisfy ang mga viewers. At iyon ay pinag-aaralan ko. Marami na akong napanood ng mga videos dito sa YouTube na nagtuturo. Hindi lamang yung community guidelines, monetization, etc. etc. Pinag-aralan ko po yan ng gusto. At hanggang ngayon, pinag-aaralan ko pa yung ibang mga techniques dahil wala pa akong alam dun sa mga bagay-bagay kagaya ng analytics, pagko-compare, pagtitingin. At kung ako ay isang vlogger, pag-aaralan ko talaga yan. Pag-aaralan ko yan dahil ang pagiging vlogger ay hindi po biro yan. Sapagkat merong maapektuhan ng mga viewers kung hindi natin aayusin ang ating mga vlogs. Customer satisfaction means viewers satisfaction. Yung wala silang masasabi. Hindi natin may iwasan na magkaroon ng bashers. Of course, may mga bashers. Siyempre, may kanya-kanya ng kaisipan, kanya-kanya ng impression, kanya-kanya ng mga perception at pagkakaintindi sa video. Kaya, kanya-kanya din ang pag-uugali ang mga viewers natin. And they are free to say something kasi entitled naman tayo, di ba? Ng sarili nating opinion. Pwede mo namang sabihin ang saloobin mo kung ano ang nakikita mo doon sa video. Pero, you should observe, in making comment, you should observe the community guidelines. Viewers and bloggers dapat parehong susunod dun sa standard ng YouTube dun sa community guidelines. Kasi ang isang charity vlogger, ang pangunahing intention mo is makatulong. Makatulong. Ang isang charity vlogger ay nakatingin dun sa tinutulungan. Sabi ko nga kanina, humanitarian services. At yun ay passion ng isang vlogger. Kung hindi mo passion na maging charity vlogger, hindi mo yan magagawa. Bakit? Kasi manghihinayang ka doon sa ibibigay mo, sa i-distribute mo, sa ipagkakaloob mo doon sa mga nangangailangan. If you are not a charity vlogger, then stay as an ordinary vlogger, maging vlogger ka na lang, huwag kang mag-attempt ng magiging charity vlogger. Kasi sa pagiging charity vlogger, tandaan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, tandaan ninyo, charity should outweigh the need to earn. Charity should outweigh the need to earn. Dapat nangingibabaw yung pagiging charitable mind mo kaysa doon sa iniisip mong kikitain. Mas bibigyan mo ng pansin at ng priority ang itulong mo ang lahat ng meron ka kaysa yung ikaw ay kumita para sa iyong sarili. Uunahin mo ang iba bago ang iyong sarili. Ganyan po ang pagiging charity vlogger. Service ang nasa sa isip ng isang charity vlogger. Humanitarian service. Kaya nga po bilang Kalingap volunteer supporter, pinag-aaralan ko maigi kung paano ako magiging charity vlogger. Saan ako kukuha ng source ko, ng ibibigay
Ano? Meron ba akong sariling source of income para ibigay doon, itulong sa mga nangangailangan? Yun ang aking pinag-aaralan. Because there are only two sources of fund. Kung may mag-sponsor sa'yo, swerte mo yan. Pero kung wala kang sponsor, aasa ka sa YouTube. Aasa ka doon sa income mo sa YouTube. Kasi, kung wala ka naman, edi maghihinday ka na mag-monetize ka. Kaya, mostly sa mga vloggers ngayon, nakafocus sila sa pag-aaral sa monetization. Minsan, hindi na nila napapag-aralan yung mga community guidelines, hindi na nila napapansin na marami pang dapat pag-aralan being a YouTuber. Kaya take note mga kaibigan, mga kapatid, no? Sa mga bagay na ito. Kung gusto mo maging charity vlogger, charity should outweigh the need to earn. Kalimutan mo na ikaw ay may kikitain dyan. Kalimutan mo na ikaw ay yayaman dyan. Because you are a charity vlogger. Ibibigay mo ang lahat. Time, effort, even your personal things in life, ibibigay mo sa Kanya. Kasi, nandyan ka sa charity. Ngayon, may mga vloggers na gusto maging charity vlogger naman, pero wala namang source of fund at aasa lang sa YouTube, ay huwag ka na munang for example ako, hindi na muna ako magcha-charity vlogger kung wala naman akong pagkukunan pa sa YouTube kasi hindi pa naman ako nagmo-monetize. No? So, hindi na muna. Better na ako ay mag-personal vlog lang muna bago ako mag-charity, magiging charity vlogger. Or else, tutulong ako sa iba or maghahanap ako ng pondo. Magpa-fundraising ako sa sarili ko at yun ang gagawin kong itutulong kung wala akong source ng fund. Pagdating ng source of fund ko galing sa YouTube, doon ako magiging charity vlogger at ibubuhos ko ng aking lahat ng mga kikitain sa YouTube, itutulong ko lahat yun para sa mga nangangailangan. At kung sakali naman na ako'y magkaroon ng sponsor, no? Ang sponsor kasi, siya yung magbibigay ng pondo sa iyo para mayroon kang maitulong sa mga nangangailangan. Yun ang sponsor. Nagbibigay siya ng pera, nagbibigay siya ng in-kind, no? Mga tulong. Bilang vlogger, ikaw yung maghahatid nun at magdadala ng tulong galing sa sponsor. So therefore, mamahalin dapat natin ang sponsor. No? Kung mahal natin si YouTube, dahil si YouTube ang pinanggagalingan ng pondo natin, mahalin din natin ang sponsor dahil yun ang pinanggagalingan ng pondo na itinutulong natin. Hindi natin dapat na masamain kung ano man ang comment ng isang sponsor. Hindi ko dapat na awayin, hindi ko dapat na pagsalitaan ng hindi maganda ang isang sponsor sapagkat siya yung nagmamalasakit, no? Na nagbibigay ng pondo para makapag-charity vlog ako. So, ang gagawin ko kapag ako'y may sponsor, ay mamahalin ko ang aking sponsor. Kagaya ng pagmamahal ko kay YouTube, kasi si YouTube ang pinanggagalingan din ng pondo na itutulong ko. In fact, bilang vlogger, si YouTube ang nagpapasweldo sa akin. Kaya kung si YouTube ang magpapasweldo sa akin, siya yung aking employer. No? Ang isang vlogger sa YouTube, ang employer niya ay si YouTube. Si YouTube ang mag-sweldo sa kanya monthly, regularly, kung magkano man ang dapat niya masweldo, ayon sa kanyang performance, sweldohan siya ni YouTube. Kaya mamahalin niya si YouTube. Ang pagkakaiba ng sponsor, yung sponsor ay binibigay niya ng kusang loob ang kanyang tulong para makarating doon sa tinutulungan. So pareho lang yan na pinanggagalingan. Sources yan ng pondo. Kaya dapat aalagaan natin ang sponsor at ang YouTube. Hindi natin dapat i-violate si YouTube at hindi natin dapat naaawayin si sponsor. Otherwise, magkakaroon tayo ng problema. It's either problem kay YouTube or problem kay sponsor. So mahalin po natin ang ating sponsor
at mahalin din natin si YouTube, sumunod tayo sa community guidelines, at sundin natin kung anong gusto ng sponsor. Kasi ang sponsor ay donor yan. Ano man ang gusto ng donor, ayon sa batas, legally, dapat sundin ng implementor. Kapag sinabi niyan, ibigay yan sa isang kay Juan de la Cruz, ibibigay po niyan natin kay Juan de la Cruz. Huwag nating kukupitan, no? Huwag nating babawasan. For example, isang box para kay Juan de la Cruz, ibigay natin yan. For example, 5,000 pesos para kay Juan de la Cruz, ibigay natin kay Juan de la Cruz. Ang masusunod dyan ay ang sponsor. Pero legally, kung yan po ay walang patutunguhan na intended ng sponsor at yan ay naka-address sa akin, legally, pwede kong i-claim yan na sa akin. Legally, pwede ko ring itulong ang part niyan kung gugustuhin ko. At pwede rin naman na sabihin ko kay sponsor na kalahati nitong tinanggap ko ay ibibigay ko doon sa aking tutulungan. So therefore, yung sponsor at saka itong vlogger, ako at saka sponsor, nagkakasundo kami kung ano ang gagawin. Meron kami magandang relationship na sunuran. There are times na ang sponsor ay siyempre na-offend because of something na siguro may mga comments, may mga bashers na nababasa niya. Nakakapagsalita siya ng nakakasakit din naman. Ayan naman ay madaling pag-usapan bilang ikaw yung tinutulungan ni sponsor, ikaw yung kakausap. Kung ako yun, kakausapin ko si sponsor, sorry po kung medyo meron kang nasabing ganito, bla bla bla, ayusin po natin ito para tayo makaiwas sa gulo. Pero hindi natin dapat nasasagutin ng kung anong masakit din. At yung batuhan ng masakit na salita, no? Ng bato ng masakit na salita, nasaktan, binato naman, ginantihan ng salita din na nakakasakit, na uwi yun sa away, nagbabangayan, sa YouTube mismo at nasisira ang relationship. Yun po ang pakaiwasan natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, bakit nagkakaroon ng mga issues na awayan dito sa YouTube? Yung hindi pagkakaunawaan, nagpapalitan ng mga masakit na salita, mga nagbabatuhan ng mga salita ng mga matitigas. Yan. Salitang kapag binato mo at ang tinamaan ay nabubukulan. At yung nabukulan naman, ipupukol naman doon sa nagsalita, pareho silang may bukol. Ano po yung nakikita natin? In my own opinion, ang nakikita ko dyan is lack of professionalism. Ano itong sinasabing ito na professionalism? Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabing professionalism, kakibat ito yung good conduct, yung behavior, yung traits, attitude, character, no? At yung being skillful ka sa iyong field. Maging expert ka sa iyong field. Why? Because professionalism is the key to quality and efficiency. Tandaan ninyo? Professionalism is the key to quality and efficiency. At in the absence of professionalism, dyan na nagkakaroon ng problema. Kasi makikita na dyan yung mga misbehavior, mga attitude na hindi kaaya-aya, makikita na dyan yung mga conduct unbecoming of a blogger. Kaya sinasabi ko to kasi mayroong dalawang klaseng mga vloggers na eh. Mayroong professional vloggers, mayroong na mga amateur vloggers. Yung mga nag-uumpisa pa lang na mga below 20k subscribers, kagaya ko, ay mga amateur vloggers pa lang kami. Pero yung mga kumikita na talaga ng mga 200,000, 100,000 pesos, kumikita na, mayroon talaga mga subscribers na 25 and above, mga professional, considered na sila na professional vloggers, no? Pero kahit na ako ay kinoconsider na para sa akin ay amateur ako dahil nag-aaral pa lang ako mag-vlog, hindi ko pwedeng alisin sa aking sarili na maging professional.
in dealing with my customers, in dealing with my viewers, and with YouTube. Ano yung pagiging professional? Siyempre, nabanggit ko na kanina, yung behavior ko, yung attitude ko, yung aking character, yung good conduct ko. At isa na dito yung proper demeanor na tinatawag. Ano ba yun? Yung pagiging polite, yung pagiging respectful natin sa kapwa. Ano? Yung pagiging magalang natin. Well-spoken, ibig sabihin ng well-spoken, talagang kung magsalita ka ay dahan-dahan, maingat ka sa mga words na bibitiwan mo, at ikaw ay kalmado. Ano? Kalmado ka. Ibig sabihin, makikita sa iyo yung relax mode sa iyong pagsasalita. At sa mga viewers, magandang tingnan po yun para sa mga viewers. Ikaw ay tactful. Ano ibig sabihin ng tactful? Hindi ka tactless. Marami kasi mga tactless na lalo na kapag ang isang vlogger ay live stream at tapos tactless, kung ano-ano mga nasasabi, kung ano-ano mga salita, no? Because of excitement, nakakapagsalita na ng hindi maganda sa mga listeners at sa mga viewers. Isa sa mga characteristics din ng pagiging professional ay yung competence. Yung alam na alam mo yung gagawin mo. Kaya sabi ko nga kanina, dapat ay mag-aral ang isang vlogger. Kagaya ko, nag-aaral ako, nakikinig ako at nanonood ako sa mga seminars dito. Mga simple tips. At ako yung mga nagtatanong ako doon sa mga kaibigan kong mga vloggers. Yung mga matatagal ng vloggers, yung mga veterano na dyan na meron ng 100,000, 200,000 hanggang 500,000, 1 million subscribers. I consider them mga veterans na talaga. Kaya sa kanila ako nagtatanong. Kasi yung competence, importante yun sa isang professional. What else? Yung good etiquette. No? Pag sinabing etiketa, good etiquette, ay hindi lamang paggalang, kundi dapat hindi ka dominante. No? Hindi ka dominante sa kapwa mo vlogger, lalo na sa mga viewers. At ang pagiging dominante ay siyempre hindi yan kaaya-aya, hindi yan nagugustuhan ng kapwa. Yung gagawin mo, dapat lagi naka-smile, laging kalmado, laging ang pagsasalita natin ay yung in a tone of voice na talagang hindi naman malumanay kundi maayos, tamang tone lang, na hindi pasigaw, hindi pahagsik, o hindi yung biglang lumalakas ang tono natin. Another thing, be ethical. It is important na ipakita natin yung ethics, na tayo ay merong ethical behavior as a vlogger. Ang mga vloggers, pag kinonsider na professionals, ay mayroong code of ethics na tinatawag na sinusunod natin. Bakit ko ba sinasabing professional na tayo? Kasi kapag ikaw ay tumatanggap na ng bayad sa iyong ginagawa, lalo na as a vlogger, you are being paid in dollars. You are employed in a multinational company, YouTube. International company ito. Dollars ang ibinabayad. Considered na professional ako kapag ako ay tumanggap na ng bayad galing sa YouTube. Bakit? Kasi binabayaran ako doon sa aking skills, binabayaran ako doon sa aking competence, doon sa aking kaalaman, doon sa aking kahusayan sa pag-vlog. Binabayaran ako doon sa aking performance as a vlogger. And as a vlogger, bawat i-upload ko dyan na vlog or video, I deserve to be paid. Babayaran ako ni YouTube. Kasi ginawa ko yon in a professional way. Inayos ko ang aking vlog. Inayos ko, inedit ko. Plinansya kong masyado para maipakita sa mga viewers ng aking product ay with quality. Sumusunod ako sa Code of Ethical Standards of Vloggers. Another thing na dapat meron tayo, accountability. Dapat ang isang vlogger ay accountable sa lahat ng kanyang sinasalita, sa lahat ng kanyang ginagawa.
pagtulong man sa kapwa, o anumang bagay na pinakikita mo sa video na in-upload mo sa YouTube, accountable ka dyan. You should take responsibility and ownership of that particular video. Kung minsan mayroong mga vloggers na nagnanakaw ng videos ng iba. Ginagrab nila pagkatapos lalagyan nila ng CTTO na wala man lang pasintabi, hindi man lang nagsabi doon sa may-ari ng video na gagamitin niya. Pero nilagyan niya ng CTTO. Credit to the owner. Pero hindi naman nagpaalam. Ang tamang gagawin ng isang vlogger, kung ikaw ay gagamit ka ng video ng iba, magsasabi ka. You should be permitted. There should be permission to use that particular video para sa iyo. Kasi, kikita ka doon. Diba? As a vlogger, kinuha mo ang video ng isang pag-aari ng isang vlogger, naggumawa ng video at ginamit mo yon sa vlog mo, in-upload mo yon, hindi ka nagpaalam, tapos kumikita ka, maaring lumabas pa na mas malaki ang kita mo kaysa doon sa ninakawan mo ng video. Be sensitive, be accountable, be responsible for the actions that you are doing. Own your mistake. Aminin mo na ikaw ay nagkamali. Trabahunin mo yan. Kung ikaw man ay nagkamali, trabahunin mo para ay ma-solve at ma-resolve. And fix it as soon as possible. Fix mo kaagad. Huwag mo nang patagalin kung ikaw nagkamali. Kung nakapagsalita ka ng hindi maganda, hindi nagustuhan ng viewers, ng lahat naman nakakakita, then you repent. Pagsisihan mo ang iyong pagkakamali, kaibigan, kapatid. Sapagkat dito, as vloggers, we are responsible sa lahat ng ating gagawin. And most of all, learn from your mistakes. Matuto ka sa iyong pagkakamali. Ito yung example na pakikita mo sa ibang vloggers, lalo na doon sa mga amateur vloggers. Ikaw ay madaling tumanggap ng pagkakamali. Madaling humingi ng tawad. Madaling magpatawad. At madaling ayusin ang iyong sarili. Ayusin ang iyong pagkakamali. So, in this way, magiging successful ang pagiging vlogger. Magiging successful ang lahat ng gagawin mo kung ito ay susundin mo. Be professional. Be respectful. Follow the ethical standards. Be positive. Isa sa mga elements ng pagiging professional ay yung consideration. Be considerate. Huwag masyadong balat sibuyas. Kung meron man nagkamali, then i-private message. Kapatid, kaibigan, nagkamali ka. Bro, nagkamali ka. Pakitanggal mo yung sinabi mo doon. Or humingi ka ng dispensa. Another thing, humility. Bilang mga vloggers, tayo po dapat ay humble. Huwag kakitaan ng kayabangan sapagkat ang video na ina-upload natin ay pangbuong mundo. At yan ay hindi lamang para sa ngayon, kundi parang panghabang panahon. At kung anumang kayabangan na pinakita mo dyan, habang panahon makikita yan ng lahat ng mga magiging viewers in the future na ikaw ay mayabang. Mas maganda pa, pakita natin yung kindness, humility. Yung kindness na tayo matulungin. Lalo na kapag tayo charity vlogger, dapat nakikita sa atin yung kindness, natural kindness sa atin. So bilang mga professional vloggers, kakitaan tayo. Ito mga examples na ito na sinasabi natin. Professional behavior, na ipakikita natin yung compassion to others. Compassion para sa iba. Na tayo ay mabilis na nagre-respond ng tama sa anumang mga sitwasyon na nakikita natin.
especially yung mga emotional responses ng ating mga kaibigan ng mga vloggers, tingnan natin yon. Kung naging emotional sila, unawain natin and be considerate. Let us demonstrate respect for others. Magrespetuhan, and of course, yung compassionate, helpful demeanor towards others. Magtulungan tayo, magsuportahan tayo. No? Ang ganda nga natututunan ko. Bisitahin mo naman ako sa bahay ko. Yan. Ang gaganda ng mga terms na ginagamit natin sa vlogging. At ito ay nagugustuhan ko. Ito ay aking pinag-aaralan. Pakidikit naman sa akin. Imagine, it's establishing good relationship with others. No? Nag-establish tayo ng magandang relationship. We are connected with each other. Nakakonekta tayo. Lahat tayo magkakakonekta. So wala tayong yabangan dito. Instead, nagpapakumbaba tayo sapagkat pari-pareho tayo ng status sa buhay dito as a vlogger, as a charity vlogger. And being an ordinary vlogger, nakikita sa atin dapat na tayo ay mayroong pagkakaisa. Meron tayong unity. Sa pagtulong, sama-sama tayo. Sa mga nangangailangan, iisa ang mata natin, isang paningin natin sa kanila. Ang sila ay tulungan nang sa gayon, tayo mga vloggers, tawagin mang professional, so hindi, basta't ang kilos natin ay professional. Basta't ang attitude natin ay professional. Basta't ang ating character, traits, professional. Ang ating competence ay professional tayo. Then, na tayo magtatagumpay. Magbibigayan tayo. Magpapasensyahan tayo. Mag-uunawaan tayong lahat. Sayang na lang kung ang tawagan natin ay kaibigan, kapatid, kalingap. At dito sa kalingap, being a kalingap volunteer supporter, ang masasabi ko, kasi pumupunta ko dyan sa Kalingap headquarters, natutuwa ako, no? Natutuwa ako sa mga kalingap vloggers, kalingap partners natin. Kasi nandun yung dynamics, napakaganda ng dynamics na nakikita ko. More than brothers and sisters. Sobra pa sa magkakapatid. Sobra ang relationship na nade-develop dyan sa Kalingap headquarters. And it is the dynamics na napakaganda. Ang nakikita ko lang dyan ay yung minsan napapasobra yung excitement. Kaya nagkakamali. Napapasobra yung excitement. Kaya minsan nakakalimot na doon sa mga standards, nakakalimot na doon sa mga guidelines. At napaka-exciting nga naman na maging isang kalingap partner. At ako po ay nagpapasalamat kay Kuya Bal Santos Matubang sapagkat siya yung founder, siya yung bumuo niyan. Ito ang advice ko sa lahat ng mga kalingap vloggers. Number 1, na huwag natin kakalimutan yung obedience. Obedience sa mga guidelines, sa lahat ng mga standards. Sa itinalagang mga alituntunin dyan sa Kalingap headquarters ni Kuya Bal Santos Matubang. Siya ang nagtatag niyan at nagtalaga ng mga guidelines dyan. Be obedient. In the absence of obedience, there is a rebellious spirit. Sabihin, kung hindi ka sumusunod sa lahat ng bagay na dapat sundin, ikaw ay sumasalungat. So para sa ating lahat, sa lahat ng mga kalingap partners, Kuya Bal Santos Matubang,
sa mga sponsors, at syempre kay YouTube. Thank you very much. Maraming salamat. May God bless us all.